for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise His name, fixed upon the name of God. By thy great help I've come, and I hope thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed His precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily unconstrained to be. Let thy goodness like a feather by my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, take and seal it for thy courts above. Ang title po ng ating devotion ay pinamagatan kong Familiarity is the Enemy. Familiarity is the Enemy. Meron pong isang kwento. May isa pong farmer, tapos may nakita po siyang injured na baby eagle at inuwi niya po ito. Since hindi niya po alam paano mag-alaga ng isang eagle or agila, nilagay niya po ito kasama ng mga chicken niyang alaga. Mga ano ba, inahin or mga manok niya po. Tapos, yung eagle po ay lumaki. Kasama ng mga manok, nag-i-scratch sa ground, kumakain ng seed, at never po niyang sinubukang lumipad. Hanggang isang araw po, may isang traveler po na napadaan. Tapos, nagulat po siya kasi ang ganda-ganda po nung agila nung lumaki. Tapos, nagtanong po siya dun sa may-ari, bakit itong agila ay ganito mamuhay? Why is this eagle living like this? Sabi niya. Sabi nung farmer, it's always been here Lagi naman siyang nandito kasama ng mga manok. Siguro akala niya manok siya. Sabi ganun po nung farmer. Tapos sabi po nung traveler, ikaw ay isang agila. Dinampot niya po yung agila. Sabi niya dun sa agila, ikaw ay isang agila. Sabi niya, ibuka mo yung iyong pakpak at ikaw ay lumipad. Ano po kayo nangyari? Lumipad kaya ang agila. Pero yung agila po ay nag-hesitate at tumalon pabalik doon sa coop kasama ng mga chicken. Kasi masyado na siyang pamilyar doon sa ground, doon sa mga ways ng chicken, para maniwala siyang kaya niya pang lumipad. Ano po ba yung context ng Luke 4:21-30? Si Jesus po, nakaranas din siya ng similar situation sa hometown niya sa Nazareth. Okay? Dineclare niya po yung sarili niya as the fulfillment of God's promise. Di ba po, the Old Testament, lahat po yun ay, ang lahat ng propeta sa Old Testament, they are declaring na darating ang Mesiyas. At ngayon sinasabi na Jesus na siya na po yung fulfillment ng God's promise. Pero tinanggap pa ng mga tao? Hindi po matanggap ng mga tao. Anong sabi nila? Hindi ba't yan yung anak ni Jose?
Diba? Baka kung mga kapitbahay, di ba yun yung kalaro ko? Di ba? Hindi ba yan si Jesus na kalaro ko dyan sa kanto? Di ba? Parang ganun po sa context. Di ba yan si Jesus na inuutusan lang ni Mariam bumili dyan ng toyo? Parang ganun lang po na ibig sabihin, isipin mo kung ikaw ay kasabay na lumaki ni Jesus doon sa Nazareth. Ganun na po sila kapamilyar na nakita na po nila si Jesus mula nung bata hanggang nung lumaki. Kaya nung kiniklaim na po ni Jesus na siya ay anak ng Diyos, siya ang fulfillment ng mga prophecy, hindi po nila yun natanggap. Their familiarity with Jesus blinded them. Naging bulag po sila sa totoong identity ni Jesus dahil po sa familiarity, pagiging familiar nila. Parang naging ordinaryo, 'di ba? Parang wala nang unique or wala nang bago kasi lagi na lang nakikita si Jesus. At instead na yakapin nila yung message si Jesus, anong ginawa po nila? Nireject po nila si Jesus. Katulad po nung eagle dun sa unang kwento natin. The people of Nazareth refused to see beyond what they were used to. Yung eagle, everyday, tumutuka-tuka siya dun sa ground, kinakain ng chicken. Yung waste ng chicken, ginagawa niya. Hanggang nakalimutan niya yung identity niya, na siya isang agila pala at hindi siya isang manok. Akala ng mga tao sa Nazareth, they already know Jesus. Diba? They missed out on what He came to offer. Katulad po tayo, maaaring ikaw, lumaki ka sa simbahan, lumaki ka sa St. Paul, lumaki ka sa Sunday School, narinig mo na ang mga kwento ni Joseph, ni Daniel, di ba? Daniel in the Lion's Den, si David and Goliath, narinig mo na rin ang nangyari kay Paul, hanggang sa dumating ba isang time na parang, yan na naman ulit yung scripture, yan na naman ulit yung sermon ni pastor, yan na naman ulit yung care group namin, parang wala bang bago. Ngayon may tanong ako, may mga areas ba sa buhay mo na stuck ka dun sa chicken coop? Very symbolic. Ibig sabihin, stuck ka dun sa familiarity mo lang, di ba? Minsan ba dinout mo yung own potential mo? Diba? Kaya ko ba yun? Sabihin mo gan, kaya ko bang mag-speak? Kaya ko bang maging care group leader? Kaya ko bang maging pastor someday? O kaya ko bang mag-share ng salita ng Diyos? Nakikita ng mga tao, lang naman ako, ordinaryong nagsisimba lang ako. Hindi ko kaya yun di ba? Naging familiar ka na dun sa comfort zone mo, kaya parang kapag mag-step up ka na hindi mo na magawa kasi feeling mo hanggang dun ka na lang, na i-box mo na yung sarili mo dun. Tapos, do you find it hard to believe that someone close to you, pwedeng kapatid, kaibigan, or even sarili mo, pwedeng gamitin ni God sa isang napaka-powerful na pamamaraan? May potential ka. Minsan, di ba naisip mo, very familiar ka na sa daily routine mo, araw-araw, gigising ka, magpe-pray ka, kakain ka, papasok ka sa school, or papasok ka sa trabaho, na hindi mo na ine-expect na si God ay may surprise para sa'yo nung araw na yun. Sobrang pamilyar mo, hindi mo na nakikita yung mga maliliit na bagay na dapat mong ipagpasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, yung mga tao sa Nazareth, nireject nila si God kasi hindi nila matanggap na higit pa si Jesus. Higit pa si Jesus doon sa ina-assume nila. Diba? Minsan yung prejudice, yung pag may kunwari, kaibigan tayong kasama natin sa mga, diba, sa mga kalokohan. Diba, kunwari, mga basbata, kasama mo sa kalokohan, and all. Tapos, bigla, nagbago yung buhay niya. Parang di ka pa paniwala, judge mo pa siya na, totoo ba yan? O, diba? Diba? Are you limiting yourself or even God because of your own expectation? And expect mo na ito ka Kaya ngayon, kapag gusto ni Lord na exceed yung expectation mo, is parang, nagdo-doubt ka na, ayaw mo nang itry, diba? Ito yung mga i-reflect natin. Hino-hold back mo ba yung sarili mo from something greater kasi feeling mo komportable ka na kung nasaan ka ngayon? I have a professor sa college, ang sabi niya po, hanggang ngayon dala-dala ko po itong sinabi niya, once you stop growing, you start dying. Once na ikaw ay huminto sa paglago,
huminto sa pagbabago, huminto ka sa pagkatuto ng mga bagong bagay. Yun na daw po ang pagsisimula na ikaw ay mamamatay. We're not saying dito na physically you will die, ha? Napaka-dangerous po yung you will die spiritually. Unti-unti, nawawala na yung heart mo para sa Lord. Unti-unti, hindi mo na marinig yung boses ng Panginoon. Unti-unti, yung puso mo, hindi na si God ang hinahanap, hindi na si God ang pinapursue. Ibang bagay na, ibang tao na. Unti-unti, nawawala ka na sa presence ng Lord. At unti-unti, nawawala na ang peace sa'yo. Kasi wala na yung presence ng Panginoon. Number 2, do I need to change how I see others so I don't miss God working through them? Kunwari, kinorek ka ng isang tao. Pero dahil nga yung taong yun ay very close sa'yo or very familiar sa'yo, ayaw mong tanggapin. Kasi iniisip mo, ikaw nga, ganito ka, ikaw nga, ganito ka. Diba? You miss out the opportunity to change and be transformed just because you're so familiar with that person who corrected you. Number 3, ano yung isang step that you can take to break free from your chicken coop? Baka kasama ka ng mga manok, pero dapat ikaw ay lumilipad kasama ng mga agila. Lagi mong tatandaan, napakahalaga nung environment mo kasi, di ba? Sa amin sa mga teacher, may tinatawag na nurture versus nature. And it turns out, malaki ang part ng nurturing yung environment mo nakaka-apekto at nakaka-influence sa'yo. You need to step into God's greater purpose for you. Kaya ito yung tanong na huling iiwan ko sa inyo. Ready ka na bang i-spread yung wings mo at lumipad? Diba? Aalis ka na dun sa chicken coop kasi hindi ka naman para dun, diba? At another thing, huwag kang maging katulad ng mga tao sa Nazareth na inassume mo ng alam mo. Inassume mo ng alam mo agad yung sasabihin ng tao na yun, or inassume mo na alam mo na yung gagawin ni God. Kasi hindi eh. Wala tayong alam. We never know. At yun nga, dahil sa sobrang familiarity nila kay Jesus, na-miss nila. Na-miss out nila yung message. Sipin nyo yun na nung panahon ng mga propeta, imbis na gagaling sila, hindi sila gumaling. Bakit? Kasi nga, over familiarity eh. Naisip ko nga baka there's a wisdom po, no? Kaya siguro yung mga, for example, sa St. Paul, may mga na-produce na po tayong pastor at saka diakonessa. Hindi po sila dinidestino sa home church nila kasi nga, iniiwasan po natin yung familiarity. So, I pray that today, isipin mo, ma-excite ka, that God will always do something new sa inyo. Bago, may bago laging ibibigay at ipaparanas ang Diyos sa'yo. Huwag mong pangunahan na alam mo na yan. Kasi for sure ako, may mga verses ako na nabasa ko before. Iba yung revelation. After ilang years na binalikan ko at binasa ko ulit yung verse na yun, iba ulit yung impact niya. You see, God's Word is really alive. God's Word is really powerful. Kaya wag nating maliitin, wag tayo maging over-familiarize sa kayang gawin ng Diyos at syempre sa ating Bible. Samahan niyo po ako. Tayo ay manalangin. Panginoon, we thank you for this day. Lord, just like the devotion that we had, devotion na aming pinagnilay-nilayan ngayong umaga. Tulungan mo kami, Panginoon, to see beyond the limits of familiarity, Lord God. Alam ko na narinig na namin over and over itong mga verses na to, itong mga kwento na to. Pero Lord, I pray, you will give us a fresh revelation. Fresh, Panginoon, fresh na impact, fresh na lesson galing sa inyo, Lord God. Open mo yung puso ko, puso ng nakikinig sa akin ngayon. Hayaan mo ma-recognize namin yung presence mo, even doon sa mga unexpected places, at even doon sa mga unexpected people na meron kami sa buhay namin. And Lord, I pray that you will give us the courage, yung tapang, Panginoon, to rise above our old assumptions and step into the fullness of what you have called us to be. We pray, Lord God, na hindi kami manatiling isang manok, kundi katulad dun sa story, Lord God. We are more than that. We are eagles. We can soar high and we can fly, Panginoon. And we thank you for this day, Panginoon. We love you and we praise you.